Hi, Critico. Good afternoon. So, welcome to Entertainment World. So, this is your very first appearance sa eWeb. So, bigyan mo naman kami ng insights kung how you started your career sa music industry. Eh po, bali, matagal na po ako sa underground. At least parang mga 15 years old ata ako nung try ako mag-rap. And then, noong 2018 po, dumating yung pinakamalaking break ko. Nung sumali po ako sa Himgandog ng ABS-CBN. Nung sumali po ako doon, yung song ko po nanalo ng third best song. Kasama ko po doon si Miss Kyla, pero pinerform din po namin yun ni Miss Angeline Pinto. At yun nga po, nanalo ng third best song. And after po nun, nag-sign po ako ng 4 years contract sa Star Music and sa management naman po, Star Magic. And nung time po na yun, sobrang dami ko pong nakakulab na mga bigating artista, yung mga parang yung mga napapanood ko lang sa TV, yung mga pangarap ko dati na makasama. Sila Ogen Casio po, nakasama ko po sa ASAP si Miss Regine Velasquez. Nagkaroon po kami ng song ni Casey Tandingan, which is yung Raise Your Flag na song po para kay Miss Catriona Gray, ang ating pong Miss Universe. And sobrang dami po, sobrang dami. Kay Davey Langit, meron kami ni Lloyd Sandario. And yun nga po, parang after nung himig, doon po talaga parang pinaka-boom na para sa akin. And yun, doon po ako nag-start and biglang nawala. Hindi ko na alam kung bakit biglang nawala. Pwede po, pwede po. Pwede namang malaman. So, bakit nga ba? Actually po, nung pandemic, dumating po yung pandemic, pare-pares naman po tayo nung medyo nagkaroon ng problema. Ang nangyari lang po sa akin, parang pinasok ako masyado ng anxiety nung time na yun. Kasi nung pandemic, hindi ko siya ginawang parang nakapahinga lang, natutulog lang. Gumawa po ako ng sobrang daming kanta. Kasi ang sabi ko, pagkatapos na itong mga nangyayari, at least meron ako mga mahuhugot na mga songs na pwede kong i-release kapag ka-okay na agad. Ang problema lang po, sa almost 100 songs na nagawa ko, nabura po yung lahat. Oh my God. Tapos po, pinaayos ko yung PC ko. Ang na-revive lang po namin para mga almost 20 songs lang. So, nung nangyari po yung time na yun, sobrang iba yung bigat sa sarili ko. At sinabi ko na siguro ayaw na akong pakantayin ng Panginoon. Ayaw na siguro akong pagawin pa ng mga music. Ayaw na siguro neto akong gumawa pa ng storya. Napanghinaan ako noon, aminado ko sa sarili ko, napanghinaan ako noon. Tumigil talaga ako. Mula 2020 hanggang 2023, hindi po ako nag-release ng song. Hanggang sa nag-part ways na po kami ng Star, ng Star Magic. Pero maganda naman po yung separation, no? Katunayan po kapag may mga kailangan silang nung ano po ako, nung independent na ako ulit, pag may kailangan silang rapper sa ganitong kanta, kinokontak pa rin po nila ako. So, gumagawa ko rin po kami ng mga kanta, nagkukulab pa rin po kami ng Star Music. And pag kailangan po nila ng rapper sa ASAP, nag-a-ASAP pa rin po ako, nag-showtime ako. Pero yun nga po, hindi lang po talaga ako nag-release ng song mula 2020 hanggang 2020. So, paano ka naman napunta rito sa Black Music, sa Black Entertainment? Kaibigan ko po si Derek Edrex. Isang beses sabi niya sa akin, bro, sama ka sa akin, pupunta ako sa Black, papakilala kita. Hindi ko pa alam noon yung Black Entertainment. And yun nga, nagpunta ako dito sa office nila sa tapat ng ABS. And pagdating ko po doon, pinakalala niyo ako kay Sir Louie. And si Sir Louie, nung nakita ko nung time na yun, sabi ko, ang sarap niya kausap kasi yung approach niya sa akin, parang ang tagal na namin magkakilala. Yung approach niya sa akin, parang barkada lang kami. And paunti-unti po, lagi nila akong ginagabayan, inaalalayan na, ba't di mo try maglabas ulit ng kanta? Baka may mga nakatago ka pa dyan, labas natin, sayang, parang gano'n. Nung time na yun, parang hindi pa rin ako decided. Hindi ko alam kung bakit, parang, sabi ko nga, parang napapanghinaan na ako ng loob. Pero dumating yung time na to na, sabi ko, ito na yung kumbaga parang nandito na yung handang tumulong sa'yo, papabayaan mo pa ba? Kumbaga parang, try natin bumangon ulit, inausap ko rin yung sarili ko, sorry sis, try natin gumawa ulit, kaya ako sabihin yung sarili ko, and eto, nabuo ko po yung album ko na to, ang title ko na ito, Bounce, meron po itong 6 na kanta, ang kaibahan na itong mga kanta ko ngayon, bukod sa dati kong songs, parang ito yung para sa sarili ko naman. Kasi madalas po ginagawa ko dating mga kanta tungkol sa mga nangyayari sa ibang tao, nangyayari sa reality. Pero ito, nangyayari rin sa reality pero para sa sarili ko. Yung laman ng songs, puro tungkol sa pag nadapa ka, bumangon ka ulit.
Pag di mo na kaya, pag pagod ka na, umiyak ka lang. Pero lumabang ka. So realization itong susunod mong album, realization sa sarili mo. Kumaga yung comeback album ko po ay para sa sarili ko at para din po dun sa mga taong nagstay sa akin nung panahong walang-wala na ako. Yung mga taong nag-push, yung mga taong tumulak sa akin na nagsabi, kaya mo pa yan, isa pa, kaya mo pa yan. So, yun po yun naman ang album ko. At syempre, nagpapasalamat po ako sa Black Entertainment kasi kung wala po sila, baka hindi na talaga ako nag-release ng songs. So sa ngayon, Kritiko, what keeps you busy? Kasi kababalik mo pa lang and looking forward pa sa mga big events na mangyayari sa buhay mo with the Black Entertainment. What keeps you busy right now? Ako po, alam naman po ito sa social media ko, ako po ay isang tatay na ng aking 3 years old na anak. So naglalaro po kami lagi. Doon lang po ako nag-focus sa kanya. Pero nung dumating yung Black, dati kasi alaga, ganyan. Tapos yung business po namin, may business din po kasi ako sariling, may independent business po ako na pabango. And yung mother ko po, meron kami patahian, nagsusupply kami ng mga damit sa mall. Pero nung dumating yung Black at bumalik na po ako sa pag-music, bukod sa pag-aalaga ng anak, bumalik na rin po ako sa pagsusulat. Nagsusulat na ulit ako ng mga kanta para sa ibang artist, nagsusulat na ulit ako ng mga panghugot ko ng mga songs. Bayad ka naman sa pagsusulat mo para sa kanila. Did someone tell you na may resemblance ka with a young and late master rapper na si Francis M? May mga iilan po, lalo sa comment minsan pag napapanood nila ako. Pero, syempre po masayang-masaya ako. Pero, syempre, respeto po sa master rapper. Para sa akin siya, ang king of rap ng Pilipinas. Syempre, andyan din po si Sir Andrew E. Dalawa sila actually. Pag may nagsasabi sa akin ganun, natutuwa ako syempre, sobrang sarap na nakikita nila na kahawig mo yung isa sa pinakasikat na rapper sa buong Pilipinas. You did a collaboration with the different big stars na, sabi, sa kwento mo kanina, no? And napapanood ka na rin naman ng mga tao with them. The question is, do you have any dream to collab with? Si Miss Yen Constantino po sa mga singer, yung po talaga ang pinaka-gusto kong makakulab. R&B ba or... True story gusto ko. True story. Opo, kasi pag nakikita ko pong kumakanta si Miss Yen, alam niyo yung puso talaga nandoon. So parang gusto kong gumawa ng isang song na para sa akin, na pwede rin in general, na pag narinig nila, yung hindi na nila kaya, yung sawang-sawa na sila kung gusto nilang sumuko. Ang gusto ko nga pong title nito, Lubid eh. Yung parang alam mo yun, yung lubid na lang ang sagot, wala na talagang sagot eh. Pero pag nagawa ko tong song na to, tapos siya pa yung kasama ko, parang pag narinig mo, hahatakin ka pataas ulit na, wag muna, kaya pa yan. Si Miss Yen po sa mga singer, although nagkaroon na po kami ng chance na makasama ko siya sa ASAP stage, pero may kinanta lang po kaming song na hindi naman po kami talaga yung dalawang magkasama sa tunay na kumanta. Si Miss Yen po, kahit sa ang interview ko dati mula 2018, siya ang pinaka-crush kong singer at gusto ko makakulab na singer. Siya lang po. Sa mga rapper naman ngayon, syempre, marami tayong gusto makakulab, pero syempre, nasa bucket list mo, Black Line. Do you see your 3-year-old child na papasukin din ang music industry? Actually, pagka nagko-compose po ako or meron na ako na record tapos pinapaulit-ulit ko siya, sinasabayan niya po eh. Alam mo, kunyari, yung latest song ko po na Bounce. Gumagano na yung anak ko, tsaka ang bilis siya pong magkabisa. Pag once na narinig niyo yung song, mga twice, thrice, or ilang beses, magbubagta ko yung nahaming niya, kinakanta niya mga few words. Pero para sa akin, kung ano namang gusto niya, kung ano gusto niyang pasukin balang araw, ayoko siyang i-push sa kung anong gusto ko. So how is it working with the management of Black Entertainment? Actually, With Ma'am Grace and Engineer Louie? Ano po, masaya kasi, yun nga po, yung lang sabi ko kanina, parang magbarkada lang kami. Pero syempre hindi ko po nakakalimutan yung barrier ng pagiging sila yung boss and ako po yung artist. Pero nakakatawa pag nag-uusap kami, pag maglabas sa trabaho ang pinag-uusapan, tinuturin po nila kaming kaibigan. Is there any expectations ngayong nasa Black music ka na? Sa akin po, tulad yan ang sabi po ni Ma'am Grace, kailangan, bago ka mag-expect, kailangan tulungan mo muna yung sarili mo. Huwag ka mag-expect ng malaki kung alam mo sa sarili mo na hindi mo naman tinutulungan yung sarili mo. So bago po ako mag-expect, alam ko naman po nagtutulungan nila ako. Pero gagawin ko rin po yung best ko para yung ina-expect ko na yun at ina-expect nila magtagpo sa taas. So invite naman your fans sa mga upcoming events mo at sa mga social media accounts mo. Ayun, muli ako po si Kritiko. Maraming salamat syempre.
sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at inaanyayahan ko po kayong stream po ang aking bagong digital album. Title po nito ay Bounce. May 6 na kanta po ito na sana kapulutan nyo ng aral at sana po pag narinig nyo to, kung susuko na kayo ay lumaban kayo ulit. Follow nyo rin po ako sa aking mga social media account, sa aking pong X, TikTok, and Instagram, Critico23, sa aking pong Facebook page, Critico. Yan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you, Critical.